Ay, nasa linya na natin. Ipapapaliwanag natin yan sa ating bisita ngayong araw na ito. Sapagkat sa aking pagkakaalam, kung hindi ako nagkakamali, ang DSWD po ang inatasan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga siwa po dito sa pagpapatupad ng Executive Order 79. Nasa linya po natin, walang iba kundi si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning po, Ma'am Irene. Ay, magandang umaga, Tuesday. Opo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng itong programa. Opo. Dito po sa Executive Order 79 na sinasabi ko sa kanila, ma'am, sa ating mga taga-pakinig, taga-panood sa Facebook, yung itatatag na one-stop system para may pagdulugan ang ating mga kababayan sa mga kaso ng pag-abuso sa mga bata. Ano po ba ang iba pang mga nakapaloob dito sa batas na ito? Yeah. Actually, Tuesday, ang nakasaad or nilalaman noong executive order na inisyu nga ng Office of the President ay magkakaroon tayo ng Makabata program na kung saan meron ding coordinating body, no? And there's an interagency coordination that will be happening para nga maprotektahan natin. There would be a collective effort na protektahan yung mga children in need of special protection. Mhm. Ito kasama na dyan, no, yung mga bata na maaring biktima ng abuse, kagaya din ng saek, ng child sexual abuse, or exploitation of materials, child trafficking, and other circumstances na hindi nga po maganda para sa growth and development ng isang bata. So, nabanggit mo na kanina, Tuesday, no, yung pagkakaroon ng isang Makabata helpline. Actually, that is already existing. It's being implemented. Ang namumuno dyan ay yung Council for the Welfare of Children. But this time around, mas mapalawig pa natin because now of the issuance of Executive Order number 69, and mas ma-i-improve pa yung mechanisms in place para nga, sabi ko, maprotektahan natin, ma-promote din yung ng mga children in need of special protection. Yun nga yung sabi ko nga sa pagkakatanda ko, bago pa man nagkaroon niyang EO79 na yan, tumutulong na rin naman kayo sa mga ganitong mga kaso, di po ba, ma'am? Mayroon na bang mga kaso ng pag-abuso sa mga bata na naidulog sa DSWD? Tama ka dyan, Tuesday. Kung matatandaan yung mga ganitong cases, but even the reporting ng mga cases of abuse against children, ay nai-report natin yan sa mga local enforcement agents, sa law enforcement agencies. And then the appropriate government agencies conduct the necessary investigation, and then on the part of the DSWD, we provide the social welfare services. Yes, it's already being done, but this time around mas mapapalawig pa, mas ma-enhance pa nga yung mechanisms. And one way of really improving our efforts to protect children in need of special protection ay yung dito nga din sa Makabata program, magkakaroon tayo ng one-stop system. Parang one-stop shop siya na kung saan nga po itong sistema nito ang mag-a-address and magmo-monitor ng lahat ng issues at mga concerns ng mga children in need of special protection. Kasama na dyan, of course, naka-integrate dyan yung nabanggit ko kanina na ginagawa na rin ng DSWD, yung dun sa relief, rehabilitation and reintegration program for children in need of special protection. Nabanggit mo kanina, Tuesday, yung reporting mechanism. Yes, yun nga, yung existing Makabata hotline, that's part of the reporting mechanism. And then yung rescue na isinasagawa, magkakasama ang lokal na pamahalaan, ang mga law enforcement agencies, and other government agencies. So nagtutulong-tulong yan para nga ma-rescue natin yung mga children in need of special protection. I don't have the specific data right now, Tuesday, kung ilan na ba yung mga natulungan natin. But yeah, what we would like to mention is lahat naman ng mga nai-report, naidulog sa ating pong ahensya for reintegration, relief,
provision of comprehensive social services ay ating pong naipatet. On the part kasi of the DSWD Tuesday, meron tayong mga iba't ibang programa for children in need of special protection. One of that is yung ating mga residential care centers wherein we provide nga residential care services, comprehensive package of interventions para dito sa mga CNS. Ayun. Isa sa gusto ko itanong dyan na Ma'am Irene, ano po, yung mga karaniwan kasi ng mga biktima ng mga ganito na pag-abuso, exploitation, ay kamag-anak din yung suspect o yung involved. Pagka ganyan po ba ma'am, kinukup-kup nyo na yung mga bata? Saan sila dinadala? At kamusta po ang mga so far, yung mga nakup-kup na ninyo ngayon? Yes, kapag ang perpetrator, ang immediate family, perpetrator of abuse, ay yung immediate family members, talagang natin, dinadala natin yung mga victim survivors, so yung mga bata, children in need of special protection, at dinadala nga po natin sa ating pong mga centers. Depende yan kung halimbawa, mga babae to, young children, meron tayong mga haven for women and children. Merong mga DSWD managed centers. Apart from that, meron din naman po mga LGU managed or meron din naman po mga minamanage ng mga social welfare and development agencies which are registered and licensed with the DSWD. So dito po sa mga centers na ito, of course, sabi ko nga kanina, binibigyan natin ng comprehensive packages of intervention. Ina-assess ng ating mga social workers, yung mga pangangailangan po nila, nabibigyan ng edukasyon, gayon din po natutulungan para so, mayroon kayong mga makapag-contribute pinag-aaral, tayo sa rehabilitation. Alright. Sorry ma'am, mayroon kayong mga pinag-aaral na mga victim? Meron po sa mga centers din po kasi natin, merong alternative learning modalities na isinasagawa at doon po nag-aaral yung mga victim survivors. Meron naman po kapag halimbawa malapit yung paaralan doon po sa ating center, doon din naman po nag-aaral. But we are monitoring them. Ayun. Isa sa gusto ko i-follow up ulit dyan, ma'am, yung kung hanggang saan ba ang tulong na pwedeng ipagkaloob ng DSWD sa ganitong mga biktima ng pag-abuso sa ating mga kabataan? Until when nyo tutulungan itong mga victim? Tuesday. Sorry, medyo malabo yung last one. Ang tanong ko ma'am ay hanggang saan pwedeng tumulong ang DSWD sa mga ganitong mga biktima? Yung tawag nito, yung limit ninyo, hanggang saan lang ba ang pwedeng tulong? Well, actually, yung provision ng residential care services, ibinabahagi natin ito hanggang maka-turn 18 yung mga bata. But we recognize kasi Tuesday na even if a child turn 18 or older, ay may mga circumstances na hindi pa rin po nila kaya. Yes, halimbawa wala nang kaanak na mapupuntahan. Oo. Kapag mga ganito kasi may mga children with disabilities. Dito po natin may effort tayo for placement na kung saan nga pwedeng ma-subject for alternative childcare, kagaya ng adoption. Kapag naman po nila wala naman po silang disability, sila naman ay actually pinakapacitate natin habang sila ay mga nasa centers po natin para ma-prepare sila for independent living. Kasi by the time that they reach 19 years old, sila rin po ay umaalis na doon sa ating mga centers. And yun na, nabanggit ko, they're prepared for independent living, nabibigyan na rin po natin sila ng opportunity, nakapatas, and pwede na rin po makapagana. Ayun. At saka siguro yung ipapacilitate yung kanilang halimbawa pwede silang mailapit na mabigyan ng trabaho. Tama. Tama ka dyan, Tuesday. Kaya sabi ko kanina, sa mga residential care centers natin, pinakapacitate na rin natin yung mga clients o mga residents ang tawag natin kapag nasa center sila. So, pinakapacitate natin
So, improve din natin yung kanilang mga skills. We work with other government agencies so that by the time that they reach 18, they'd be able to, we are able to prepare them for independent living. Kaya ito yung maganda doon sa magiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan because may institutionalized yung mga mechanisms na kung saan yung mga iba't ibang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay in place para nga matulungan yung mga children in need of special Yun. At saka open naman, sabi nyo, na may nabanggit kayo kanina na open for adoption, yung ibang case, hindi po ba? Tama ka dyan, Tuesday. Kapag kasi nasa residential care center at nakita nga na wala na rin pong mga magulang, totally abused, abandoned. Abandoned na, wala na po talaga immediate family members. Piniplace na natin yan for alternative child care. What we do is, of course, to secure the certificate declaring the child legally available for adoption. And then, yun, dinalagay na rin, nagkakaroon na ng processes ng pag-aampon. Alright. Ma'am, ano po yung helpline, yung Makabata helpline natin na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan sakaling mayroon silang gustong i-report o idulog sa inyo na ganitong mga kaso? Yeah. Yung Makabata helpline, that's 1383. Okay. Ayan yung dedicated hotline number for the Makabata program na kung saan nga po yung Council for the Welfare of Children, which is an attached agency of the DSWD. Yes, ang pangunahin po na nag-monitor, nagpo-coordinate niya nitong Makabata helpline. At not necessarily naman, ma'am, na obligado silang magpakilala kasi yung iba ayaw, ma'am, diba? Gusto lang nilang i-report na may nangyayaring abuse sa mga bata doon sa lugar nila. Poprotektahan naman yung privacy nila, hindi po ba? Yes, pangunahin yan. That's paramount dito sa pagre-report ng mga cases ng abuse, neglect, or other forms of violence against children, na protektahan natin yung mga individual na nagre-report and at the same time, yung ding informasyon ng mga bata na nai-report. Kasi syempre, these are children, so talagang kinakailangan na i-safeguard pa rin po natin lahat ng interest nila, including the information about. Alright. With that, ma'am, pwede niyong anyayahan yung ating mga kababayan na wag magdalawang isip na makipagtulungan sa DSWD sa ganitong mga insidente ng pag-abuso sa kabataan kung meron man silang mga masasaksihan. Go ahead po. Maraming salamat, Tuesday, sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa amin habang binapadangkas natin at binubuo yung pong panuntunan to operationalize itong Makabata program. Nagpapatuloy naman yung pag-implement natin noong mga iba't iba nga pong programa para maprotektahan ang ating pong mga kabataan. Kapag may nalalaman po kayo na abuse o anumang klase ng pang-aabuso laban po sa mga batang nakakilala po ninyo, tawag niyo po sa Makabata Helpline 1383 at atin pong titiyakin na the appropriate agencies will immediately aklapan or refer sa mga appropriate government agencies at gayon din kung sa lokal na pamahalaan o sa mga private sectors para nga po mapigyan natin ng appropriate action and intervention. So muli, hinihikayat po natin ang publiko na i-report sa Makabata Helpline 1383 para po patuloy tayo at sama-sama natin maprotektahan ang mga karapatan at interes ng mga kabataan. Alright. Salamat po, Ma'am Irene Dumlao ng DSWD. Sa uulitin po, ma'am. Maraming salamat. Magandang umaga, Tuesday. Magandang umaga po. Mga kapuso, nakausap po natin sa DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Babalik po kami ang oras. Hilingan, walang pinoprotektahan.